Good morning po sa inyo lahat. Nako, ito na. Ito nang iniintay ng karamihan. Ang Christmas Eve. Today is December 24. At naniniwala ako, naghahanda na kayo. Ngayon palang umaga, naghahanda na kayo ng pang Noche Buena. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hallelujah, na ang ating topic po ay the voice of Christmas, do not be afraid, sapagkat nga dahil after nitong kasiyahan to, ano yung susunod? So we will be just wondering kung ano magiging future po natin. But because God want us na magkaroon tayo ng encouragement, makita natin kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, huwag tayong matakot, di ba? At makikita po ninyo na pag-usapan po natin kahapon na kinausap ng Lord itong dalawang taong ito na si Mary and Joseph na huwag silang matakot at meron pong definition o meaning po yung kanila pong pakikipag-usap sa Panginoon. At kahapon po narinig natin na nung kinausap ng Lord si Mary through the angel at ang sabi diyan, God has found favor with Mary. So ibig sabihin, meron pong pabor ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Naniniwala ako kung tayo po'y lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, may pabor po ang Diyos po sa atin. Hallelujah! Kaya hindi naman kinausap ng Lord si Joseph, na kung saan nung nalaman niya Joseph na si Mary ay nagdadalang tao, natakot siya. At lalayuan na niya si Maria para siya ay ano, kasi sa tingin ni Joseph, nakagawa siya ng crime. Pero kinausap siya ng Holy Spirit, kinausap siya ng Lord, kinausap siya ng angel, through the image of angel. At ang sabi dito, huwag kang matakot, sabi niya kay Joseph. Sapagkat ang daladala ni Mary o yung virgin ay isang bata na galing sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, Emmanuel, which is God with us. Kaya yun ang encouragement ng Lord through the angel na encouragement niya sa atin, God is with us. So yung mga uncertain things na nangyayari sa buhay po natin, mga kasama, huwag tayong matakot. So 2025, huwag tayong matakot kasi I believe after this itong Paskong ito, di ba, naubos na yung 13-month pay nyo, naubos na yung mga bonuses nyo, naubos na yung sahod nyo, ano na ang susunod? So, mananahimik tayo, di ba? Lalo na pagdating ng panahon ng after ng New Year, o magbabayad na ng mga utang ng mga tao sa credit card nila, di ba? So, ano na mangyayari? Ayan na, hindi na natin alam. So, panibagong yugto ng buhay po natin ang 2025. So, God is saying to us, don't be afraid. Because God has a favor with us, God is with us. Amen? Ngayon, tingnan naman natin ngayon, dun sa man kinausap ng Lord, through angels nga po, ito naman mga shepherd. Ito makikita natin sa Luke 2, verse 10. Then the angel said to them, sino po ito? Ito yung mga shepherd, do not be afraid, for behold, I'll bring you good tidings of great joy, which will be to all people. So ano pong sinabi ng angel doon sa mga shepherd? There will be good tidings of great joy to all people. Bakit po? Yung Savior ay pinanganak na po. So titingnan niyo yung progress. Kinausap ng Lord through the angel si Mary, magdadalang tao siya, which is merong favor ang Lord. At dahil nga doon, sumunod naman, kinausap ng Lord si Joseph, di ba? Huwag siyang matakot at dahil kasama nila ang Panginoon. So, nung dumating na yung panahon na yun, ang sumunod naman, kinausap ng angel ang mga shepherd. So, step by step, kinakausap ng Lord ang mga taong ito kasi may plano siya. Ano ibig sabihin naman ng kinausap ng Lord ito mga shepherd? The Savior is born to us. So sa Luke 2 verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. So ano pong ibig sabihin nito? Pag meron pong isang hero, di ba, umuwi. Nung panahon po kasi nung araw, pag ang isang hero po ay nakipag-battle at siya po ay nakauwi sa kanilang nasyon, ito po ay malaking piging po ang ginagawa po dyan. At magkakaroon po ng isang celebration. Ang celebration niyan, na talagang wanto-sawa sila sa alak, wanto-sawa sila sa pagkain because they conquered the land. Naging matagumpay sila dun sa battle. So, dito naman yung Savior natin, that's why we are celebrating Christmas because we believe there is a battle. May battle po ang nangyari. Dumating po ang Savior natin, hindi dahil merong bakbakan pisikal. Ang bakbakan po totoo ay spiritual na kung saan anong sinave ng
Panginoong Hesus dito. Akala ng mga shepherd, akala ng bayan ng Israel, isi-save sila doon sa Roman Empire. Pero ang mas malaki ang plano ng Panginoon, kaya niya pinadala ang Panginoong Hesus dito sa lupa ng time na yun. Because gusto ng Lord, maligtas po tayo doon sa spiritual realm na kung saan tayo po ay under the authority of the darkness, of the devil. So gusto ng Panginoon na tanggalin tayo doon sa kasalanan. Iligtas niya tayo, tubusin niya tayo sa mula sa pagkakasala at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggalin tayo doon sa kamatayan. Kasi ang kaparusahan po ng kasalanan ay kamatayan. So, si Jesus Christ ay diniklara pong Savior. So, pag may Savior po, dapat tayo magdiwang. That's why we celebrate. Christmas is to celebrate the season for this the reason for this season. Because Jesus Christ has been born, Jesus Christ ay nasa atin, nagdadwell sa atin. Jesus Christ has redeemed us from the sin. So si Jesus Christ is everything. Ang nangyari po, nagbakbakan, kinuha ng Lord yung dominion doon sa kaaway na binigay noong panahon ni Eva at ni Adan. Kaya po tayo we are under the curse, under the law, under sin. At doon nga po, tinubos tayo. Ito yung umpisa ng lahat ng ito. Ito yung umpisa ng kwentong ito. Kaya dapat tayo ay maging masaya. Dapat tayo ay mag-celebrate because the Savior has come to us. Kaya po, alam nyo, pag meron pong dumating na baby sa isang bahay, di ba po ang nangyayari po dyan? Nagiging masaya po ang sambayanan. Bakit po? May bagong member ng family na dumating po sa bahay niyan. So, ganun din dito. Naniniwala po ako pag dumating ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, tayo ay po magkakaroon ng kagalakan. Wala po akong nakitang tao na tumanggap sa Panginoon o nagpahayag ng salita ng Diyos, tapos na ibigay nila ang salita ng Diyos na naging malungkot po sila. All of them, they received Christ as their Lord and Savior, and the one who preached the good news ay napakasaya po nila. Because there is salvation na dumating po sa tahanan na yan. In Luke 1:13, but the angel said to, ito naman po ay patungkol kay Zacarias. But the angel said to him, kay Zacarias, do not be afraid, Zacarias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Ito po ay si John the Baptist. At ito po ay pinsan ni Jesus. So si Zacarias po ay dahil sa katandaan po niya, ay wala pa po silang anak. So, nananalangin siya sa Panginoon na para siya ay magkaroon ng anak. Ngayon na nangyari po, dumating ang angel na naman, kinausap na naman uli, purihin ng Panginoon, kinausap si Zacarias, ang kanyang asawa, ay magkakaroon daw po ng anak at papangalanan nila ito ng John. So, makikita po ninyo, ito po yung apat na bagay na ito. Ang una po, na pinakita ng Panginoon, may pabor ang Diyos sa kanyang mga anak. Kasama natin ang Panginoon, Emmanuel. At sinabi nga po dyan sa shepherd, dumating na yung tagapagligtas. At dito naman po kay Zacarias, God answer our prayer. Nananalangin. So, ang Panginoon po, huwag tayong matakot. Ano man ang certain things na nagarating sa buhay natin, huwag tayong matakot. Because God answers our prayer. So, do not be afraid. Lahat po tayo ini-encourage ng Panginoon. Itong darating na taon na 2025, kailangan po natin maging firm sa salita ng Panginoon. That's why I encourage everyone to have time in your devotion, to have time seeking the Lord through His Word. Huwag po tayong makinig doon sa mga horoscope. Huwag po tayong makinig doon sa mga hula-hula. Sapagkat mapupuntahan po natin yan ay kawalan. Wala pong saysay ang lahat ng yan. Kailangan po natin puntahan ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, di ba, sa Bible po, makikita niyo po diyan 365 times na ang salitang do not be afraid. Kung sasaliksikin niyo from cover to cover, ang Bible po, from Genesis to Revelation, makikita niyo po diyan 365 times na sinasabi po diyan, huwag kang matakot. Ano pong ine-emphasize dito ng Panginoon? Bakit 365 times? Meron pong 365 days in a year. Okay, kung hindi po to leap year, no? The ordinary number of days in a year is 365. So what I could say is,
God is telling us, huwag tayong matakot araw-araw. Just hold on to God's promises. Just hold on to God's word. Kailangan po natin marinig ang salita ng Panginoon araw-araw. Kaya po na-build itong vlogging na ito because God wants you to hear His word. God wants you to be encouraged that there is Emmanuel, God is with us, and God has favor in you. Ano man ang kinakaharap mo at haharapin mo, tutulungan ka ng Panginoon. So huwag kang matakot, huwag kang mag-worry about your future, huwag kang mag-panic. Amen? Kailangan lang, kalmante ka lang, at magtiwala ka lang sa Panginoon, ano man ang haharapin mo, ngayong darating na taong to, God is there for you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, dahil kami po ay tinuruan po ninyo. Salamat po, Panginoon, dahil kami po, Lord God, ay nakakarinig ng inyong salita. You want us to be encouraged that you are Emmanuel, that you have found favor in us, Lord God, that you always hears our prayer, Panginoon, and you are our Savior. O God, at hindi kami dapat matakot, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga, patuloy niyo pong basbasan ng pagpapala ang inyong mga anak na sumusubaybay ng programang ito at patuloy sila may encourage, maging stable ang kanilang faith sa iyo, Lord God, because faith comes from hearing and hearing your word. Kaya po, thank you so much, Lord God, for this daily vlogging na pinapagkaloob niyo po sa amin upang patuloy kaming makarinig ng inyong salita. O God, i-firm niyo po ang aming puso at isipan, Lord God, at hindi po kami mayanig, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, ito pong gabing ito, New Year's Eve, I pray na lahat po kayo na nagsasama-sama sa pagsasalo-salo ng inyong pong hapunan ay kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Nawa ang presensya ng Diyos ay umalagit na sa bawat pamilya at puspusin po kayo ng inyong pagmamahal, ng kanyang pagpapala at ng kanyang pag-iingat. Purihin ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig.